Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, not because of who you are. I am the flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A big toss in the ocean, a vapor in the winds with you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that comes to see will call out to the rain and cause the storms in me? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower really fading, here today and gone tomorrow. I'll wait once in the ocean, I'll wait for it, the winds with you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. I'll wait once in the ocean, I'll wait for it, the winds with you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. I'm yours. Hallelujah. Okay. At isang magandang umaga sa ating lahat. At may nakagandahan pagka kinukuha yung topic eh. No? At gusto i-relate doon sa topic natin. Okay. Sa hindi pa kakatagal, nais ko muna basahin yung aking teksto sa bagang ito. At bago tayo dabako sa prayers, in the book of 2 Timothy chapter 1 verse 9. So ito, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Other scriptures, book of Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasures of His will,
to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Okay? Following verse, sabi niya, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will. O sabi nga, pinahintulutan tayo ng Diyos na makita natin ang kanyang mga lihim na kalooban according to His good pleasures which He had purpose in Himself, that in the dispensation of the fullness of time He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the just counsel of His own will. So yun po yung mga salita ng Panginoon. Tayo muna yung sa mandaling manalangin. Panginoon, narito ang iyong mga salita na binasa namin. Salamat po dahil namin ang salita mo po ay eternal. At papasalamat kami na katulad ng Bible study kanina na kami ay mapalad dahil kami ay biniyayaan mo na makakita at makarinig ng iyong mga salita. Hindi karnal na pandinig lamang, hindi karnal na paningin lamang sa iyong mga salita, kundi Panginoon, by revelation, by the Holy Spirit, ay pinapakita mo sa amin ang iyong mga salita at naririnig namin, sabihin, understanding, naunawaan namin ang mga bagay na iyong sinasabi. At sa umagang ito, ay ikaw po ang patuloy na mag-usap, mag-expose ng iyong mga salita. Sa pamagitan ng mga kasimplihang mga bagay na tinago mo ang iyong salita sa paraan ng pagpapaliwanag na kasimplihan lamang, na hindi ka gumamit ng mga bagay na malalalim na mga terminology na ginagamit ng mga tao sa panahong ito. Pero Lord, ikaw ay nangungusap ng mga earthly story upang Panginoon, ang mga makalangit na tao ay matanaw nila ang mga bagay na makalangit sa pamagitan ng pagpapaliwanag lamang ng mga earthly story, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito at huwag mo nawang huwag mo nawang lampasan ang bawat isa sa amin para hindi namin makita ang mga salita mo sa umagang ito at patuloy na ikaw ang magbubukas. Ikaw lamang ang may karapatang magbukas. At Panginoon, maglagay sa puso namin ang iyong mga salita. At maliban na ikaw po ang magpapaunawa, wala po kaming magagawa. Hindi po ako tagapagpaliwanag. Panginoon, ang trabaho ko lamang ay ipangaral lamang ng iyong salita, magasik ng iyong salita. Ang nagpapalunawa ay trabaho, Panginoon, ng may-ari ng binhi. Kaya Panginoon, sa magang ito, yun ang aming prayers, Panginoon. Kaya hanggang matapos po, hanggang magsimula, hanggang matapos ang pangangaral na ito, ikaw mag-create ng magandang atmosphere. Gawin mo kaming maging isang mabuting tagapakinig, Panginoon. At upang Lord, namang mga lalabas sa pliko ng pulpitong ito, yung sustansya na nais naming makuha, nais mo iparating sa amin ay nawa po, yun yung makuha namin na substance, Panginoon, na nais mo pong iparating. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. So tayo po'y malayan na makaupo, mga kapatid. So topic natin sa umagang ito ay who are you? Diba? Sa Tagalog, sino ka ba? Diba? Okay. So, Tagalog, basahin ko sa Tagalog yung pinasok kanina. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Okay? Tinawag daw tayo ng Panginoon, hindi daw sa ating magitan ng ating gawa. Sabihin, tinawag kita bilang anak dahil mabuti kang gumawa ka ng mabuti. So, hindi yun ang pwede nating sabihin. Kundi tayo ang tumawag sa atin ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahe. Yun yung paraan ng Diyos sa pagtawag. Kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo, Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So, sabihin, yung pagtawag ng Diyos sa atin, nandun pa lang tayo sa kaisipan niya na sabi ng Bible, before the foundation of the world. Sabi ng Genesis 1:1,
in the beginning, God created heaven and earth. Saan kanya inisip? Between heaven, earth. Kasi before, began, the word began. Diba? Bago ang mundo ay natatag. Kasi alam naman natin, sa message ay nauna-muna nilikha ng Diyos ang heaven. Ang heaven ay diba? Isang lugar na hindi mo nakikita yan eh. Diba? Pero totoo yan. Hindi nakikita ng literal na mata, pero hindi ibig sabihin hindi lahat na nakikita ng mata, hindi totoo. Totoo. Kasi may mata tayo, wala na kasi mata na nakikita natin yung di ba? Yung mga bagay na hindi nakikita. Pero kung tayo ay sumaplot na sa ating Theophany, matatanaw na natin yung mga bagay na yung langit eh. Pero ang langit ay natatag ng million years. Diba? Inuna-muna niya langit, tapos nilagay niya ang mga angels, diba? Mahabang panahon muna naging isa siya doon, wala pang langit noon. Tawag sa kanya ay Jehovah, na siya yung nag-exist ng the self-existing one. At sabi niya, lumigas ng langit, di ba? Kaya nagkaroon siya ng habitation, di ba? Yung tahanan, langit. Tapos ng karoon ng langit, lumigas siya ng mga angels. Di ba? Iba-ibang klaseng mga angels, mga kapatid. Nung matapos niya ang angels, millions years. Tapos yung bago niya likayin ang lupa, pero bago niya itatag ang sanlibutan, ang universe, inisip kanina doon. O di ba? Ganon doon tayo ng Diyos inisip. Kaya sabi dito ay buhat pa ng mga panahon walang hanggan. Kaya nga sinabi ni Ephesians, before the foundation of the world, we are chosen of God. We are chosen before the foundation of the world. Pinili na tayo, di ba? Doon pa lang, sa panahon na yon, ang tawag doon, inisip, sabi nga ni Brother James, pag sinabing isip, yun ay sinapupunan. Di ba? Kapag ang sinapupunan ng Diyos ang kanyang kaisipan. Di ba? Ano ba ang kanyang kaisipan? Ang kanyang salita. Diba? Ibig sabihin, ikaw ay part ng salita. Nandun ka sa salita. Binubuo ka na doon sa kanyang salita. Sa sinabubulan ng kanyang salita. Kaya part ka ng Diyos eh. Diba? Kaya sabi niya, doon palang inisip ka na. Doon sa kanyang salita, perfect ang salita eh. Diba? The beginning was the Word, and the Word was with God. Diba? At ang salita ay perfect. Kaya doon sa panahon, nandun ka sa salita ng Diyos, perfect eh. Hindi ka nagkakamali. Diba? Andun kanya, inisip ka niya. Kaya doon pa lang, tinawag ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, alam niya ang beginning into the end. Diba? Alam niyo yung beginning to the end. Okay, pag-isip muna tayo. Sabi na, ulit ngayon ay nahayag na sa pamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas. Ibig sabihin, paano siya nagpakita sa atin? Hindi mo naman siya nakita ng physical na anyo. Paano mo siya nakita? Ang Panginoon, nakita natin sa ngayon sa pamamagitan ng salita. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, mapalad yung mga tao na hindi ako nakita ng mukhaan pero sumampalataya sa akin. Saan? Sa pamamagitan ng ano yun? Sa Ebanghelyo. Di ba? Kasi John 1:1, siya ang salita eh. At ang salita ito. Kaya kung sasabihin mo, yung hinahanap mo yung Jesus na katulad doon kay Hoffman, na kinuha niya yun, yung gusto mong hanapin Jesus, hindi mo na makikita yan kasi 2,000 years ago. Yan talaga siya. Pero pagdating sa panahon natin, hindi mo na makikita yan kasi binago niya na yung form niya ngayon. Nasa sa ngayon? In the form of the pillar of fire. Di ba? Saan nyo siya? Sa mensahe. Di ba? Dito mo siya nakikita ngayon sa mensahe. Paano mo siya nakikita? Doon mo siya nakikita. Kaya sabi niya, mapalad niyo may mga mata, nakakita sa akin. Mapapalad niyo may mga tenga, pero nakakarinig. Di ba? Pero marami nakarinig ng mensahe, pero bingis sila sa pagdating sa understanding. Di ba? Pero tayo, ba't mo nakikita ng malinaw, mga kapatid? Kasi nga, alam mo kung bakit? Kasi pag part ka talaga ng kaisipan ng Panginoon, andun ka sa kaisipan niya, hindi pwedeng hindi mo makukuha, ma-recognize yung sinasabi ng salita. Kaya sabi dito, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala ng liwanag ng buhay at walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay, Ephesians chapter 1. Okay, next verse, sabi niya dito, ayos sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itatag ang sanlibutan. Okay, so kailan ka pinili ng Panginoon? Sinabi na, kailan ka niya pinili maging anak na babae, na anak na lalaki, bago pa daw ang mundo ay likhain. Wala pang solar system, pero inisip na ng Panginoon. Di ba? Nasabi niya, itong anak ko na ito si, halimbawa, si James Maano, ay ito yung magiging anak ko. Pero sabi niya, anak ko ito, di ba? Pero nakita ng Panginoon na lahat tayo ay magkakasala. Di ba?
Nakita na ng Panginoon yan kasi alam niya yung beginning natin tsaka to the end, di ba? Alam niya yung mangyayari. Kahit nandun ka sa isipan ng Panginoon, alam niya may mangyayari. Di ba? Kaya nga, doon sa panahon na sa Elohim, the self-existing one, sabi ni Brother Branham, sabi niya, sa Elohim, nag-iisa pa lang siya noon, sabi niya, meron siyang katangian na pagiging isang Diyos. Di ba? Ano ba yung Diyos? Kaya lumikha siya ng anghel. Kaya nung sinamba siya ng anghel, tinawag siyang Diyos. Pero before, sabi ni Brother Branham, nung wala pa yung angels, na wala pa sumasama, hindi pa siya pwede tawaging Diyos. Kasi bakit? Kasi kailangan mo maging Diyos kapag may sumamba na. O ngayon, gusto niya maging ama, pero wala siyang anak. Pwede ka ba maging ama kung wala kang anak? Hindi pwede. So kailangan, lumikha siya ng tao, lumikha niya si Eva at Adan, ngayon tinawag ng Diyos yung sila Adan na little, sabi niya, anak niya yun, di ba? At tinawag nila Adan ang Diyos na ama. Kaya doon lumabas yung kanya katangian bilang isang ama. Yun, ang Diyos gusto niya maging tagapagligtas. Kaya kung wala namang magkakasala, paano siyang magmamanifest yung kanyang isang karakter? So nakita nyo, bago mangyari ang lahat ng bagay, kaya sabi niya, we are chosen before the foundation. Sabi niya, at tayo ay walang batik, walang dungis sa kanya sa pag-ibig. Diba? Kaya umihiran doon sa eternity, nung pinili ka ng Diyos ay pag-ibig. Yun ay agapaw love, mga kapatid. Sabihin, ay nakita ng Diyos, anak kanya, alam niya darating yung panahon magkakamali ka, pero hindi niya tinignan yung mga bagay na yun. Kasi ang nakita niya, yung pagmamahal niya sa'yo bilang anak at anak na babae, lalaki. Pero bago pa man mangyari yun, yung bagay na mahuhulog ka, ang Diyos meron ang inihanda. Kasi bilang ama, bilang tagapagligtas, bilang manggagamot, alam niya yung anak niya magkakasakit, kahit nasa part ng eternity, kahit na pala magkakasakit, pero inihanda na ng Diyos ang provided way ng healing. Alam niya magkakasala, ang Diyos ay gumawa na ng paraan na siya magkakatawang tao para i-redeem niya ang kanyang anak. Diba? Lahat ng bagay inihanda na ng Diyos, mga kapatid. Kaya God is eternal. Diba? Eternity. Wala kaya ang Diyos, hindi mo kayang makita yung kanyang kaisipan eh. Diba? Okay, sabi dito, na tayo ay tinalaga niya ng una pa sa pagkupkup. Kailan ba tinalaga ng Diyos? Na ikaw ay maging, sabi ng pagkupkup ay may posisyon bilang isang tunay na anak niya. Kasi sabi nga natin nung last Sunday, na wala tayo doon sa pagiging isang anak, na tayo ay nagpakalayo-layo, namuhay tayo sa kanya-kanyang buhay. Ito yung gusto ko, ito yung plano ko, di ba? Pero hindi natin nakita kung anong plano ng Diyos. Diba? Kasi bakit? Kasi nawala tayo sa posisyon bilang isang anak. Kaya, pero sabi niya, tinalaga tayo, dating ang panahon, kahit namumuhay tayo sa sarili natin, pero sabi niya, dating ang panahon na mayroong pagbabalik o pagpuposisyon sa anak ng Diyos. Sa pamagitan daw ni Jesucristo, sa kasanangan niya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, pero sa kalooban ng Panginoon. Okay, next slide, verse 6. Sa kapupuri ng kalalbihan ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Pero tandaan natin mga kapatid, very special ang anak ng Diyos eh. Kaya anong topic natin nung last Sunday, Revelation chapter 30, di ba sabi niya, yung lahat ng mga taong sasamba sa Diyos, sa Antikristo, ay mga pangalan din nakasulat sa Lamb's Book of Life. Pero pag ikaw ay part ng Panginoon, sa part ka ng kaisipan ng Diyos, hindi pwedeng gagawin mo yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Pero sabihin, kung gumagawa ka man ngayon taliwas sa kalooban ng Diyos, hindi mo ginusto yun. Alam ng Diyos, iba yung nagkakasala sa makasalanan. Diba? Hindi tayo likas na makasalanan. Diba? Iba yung bagay yung terminology yun. Ilang isipan na alam na iba yung talagang sinners eh. Diba? Yung ambos sa sinners sa Tagalog, makasalanan. Diba? Yung nagkakasala, iba yung nagkakasala sa makasalanan talaga. Kasi yung nagkakasala, hindi mo talaga ginusto magkakasala. Kasi may isang bagay lang na, diba? You are born in shame, in iniquity, pinanganak ka naglilihi pa lang, pinaglili ka ng kasalanan, doon ka nagkakasala, pero hindi mo ginusto yun. Diba? Kaya nga may redemption eh. Diba? May pagsasahuli ng lahat ng mga bagay. Ngayon, sabi nito, nasa kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kapayamanan ng kanyang biyaya. Okay. Na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan.
na pinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa kanyang minagaling na pasya, niya sa kanya rin. Okay, sabi dito, sa pagiging katiwala ng saganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa gansang kalangitan, ang mga bagay na sa ibabaw ng lupa ay sa kanya sinasabi ko. Tayo rin naman ay kanyang ginawang mana, na itinagal niya tayo naguna pa man ay sa pasya na iyong tumawa sa lahat ng mga bagay ay sa pasya ng kanyang kalooban. Okay, basa tayo ng quote. Okay, sabi niya, I wonder about that, then it will go back to the beginning. Sabi niya, kung babalik lang tayo sa pasimula. Ano yung pasimula? Nung isipin ka ng Panginoon. Diba? Doon sa pasimula, wala kang kasalanan. Kasi doon, perfect ka pa doon. Kasi andun ka pa sa kaisipan ng Diyos eh. Ngayon, dumating yung kaisipan mo, dumating yung panahon na yung kaisipan na yun, nag-manifest, naging tao, diba? Nahulog, naging makasalanan. Siguro, ang naging, halimbawa, nung pinanganak ka, halimbawa, ang naging kasalanan mo, may mabarkada. Siyempre, pagka-barkada, Sabado night. Halimbawa, di ba? Ang kalayawan, mahilig kayo sa, halimbawa, sa, di ba yun? Yun yung buhay mo. Alam mo, hindi kalooban ng Diyos yun eh. Di ba? Nung marinig mo yung mensahe, alam mo, hindi kalooban ng Diyos yun. Di ba? Ngayon, yung lumuhay ka. May mga tao naman na nagkakamali sila, ibang bagay naman. Kaya iba-iba tayo ng ginagawa, di ba? Pero lahat yun kasalanan. Kasi ang kasalanan is unbelief, di ba? To the word of God. Basta taliwas sa kalooban ng Diyos, unbelief yun, kasalanan niya. Di ba? Depende yun. Kasi sabihin mo na lang, hindi ako pumapatay, hindi ako nananakaw. Pero may minsan ay dumating sa panahon mo, tulad ng sa binatang mayaman, hindi niya tinanggap. Kasalanan pa rin yun. Pero hindi napasama buhay niya. Tinanggihan lang niya yung mensahe. Pero kasalanan pa rin yun. O, di ba? May pa tayo ng ginagampanan, kaya wala tayong sabihin, ay, mas malaki yung kasalanan niya sa kasalanan ko. Di ba? Walang sinabing ganyan. Kaya nga, pag sinabing kasalanan, lahat ng bunga, ano lang yan, pinagmulan yan, ay sin. Di ba? Okay. So, ngayon, sabi niya, and another wonder about that then, it will go back to the beginning. Kung babalik tayo sa nakaraan, beginning, sa simula, Genesis, before, di ba? Word began, bago magsimula ang daigdig, doon ka ng Diyos inisip. Di ba? Ano sabi niya? All things begin in Genesis. And Genesis, we find out that God created man for His fellowship. Nilikha daw niya ang tao para sa pakikisama. Kasi, sabihin, andun naman yung lahat ng anak niya sa kaisipan niya eh. Di ba? Kasama niya ngayon. Pero gusto niya, yung nasa isipan niya, lumabas yun para makasama niya yun. Maka-fellowship niya, makahalong-bilo niya. Di ba? Kasi yun ang anak niya eh. Kasi pag nasa isipan ka, kasi sinapupunan niyan eh. Pag nasa sinapupunan niyan, ano yan? Anak yan. Anak, sons and daughters of God. Di ba? Okay, gusto kong sabihin. Sabi na, God love to come down. Ang Diyos, God, sabi niya, love to come down and to fellowship with His people. And sabi niya, God, in the beginning, Genesis 1, in the beginning, God, that word there in Hebrew is Elohim. Yung sabihin ng Elohim, that also Ephesians 1, o yung sabihin na sumasa kanya ang lahat ng bagay, the self is singing one, the strong one. Yung sabihin siya nabubuhay na mag-isa. Pero kahit nabubuhay sa mag-isa, nandun ka. Kasi nasa part ka pala ng kaisipan niya. Di ba? Ano ka palang doon? At tawag doon ay ikaw ay kaisipan ng Diyos. And Him was attributes to be Father. Di ba? At meron siyang katangian bilang isang ama. Siyempre, hindi siya pwede lang magiging ama kung wala siyang anak. O, di ba? Sabi niya, in Him was attribute to be Son. O, meron din siyang katangian bilang isang anak. Di ba? Kaya nga, ang Diyos, yung Father, iniwan niya yung pagiging isang ama. Sabi niya, iniwan niya yung kapuspusan ng ama at siya'y nagkatawang tao at tinawag siyang anak. Hindi na siya tinawag na ama, tinawag din siyang anak kasi meron din siyang katangian na gano'n. Sabi niya, in Him was attribute to be Savior. In Him was attribute to be Healer. Paano siya maging Savior kung napahamak? Kaya nakita nyo, bago pa man mangyari ang lahat ng bagay, mahulog ang tao sa kasalanan, ang Diyos Savior na. Diba? Bago pa man magkasakit ang isang tao, ang Diyos ay healer na. Ganun ang Diyos kumilos, advance. Diba? I mean, in Him was attribute to be God.
Meron siyang katangian bilang isang Diyos. Kasi kaya nga tinawag siyang Diyos kasi nag-create siya ng mga bagay sa sanlibutan. Nilikha niya yung mga bagay na hindi nakikita, yung mga bagay na nakikita. There was nothing but God and God alone. Pero sabi niya, nung unang panahon, siya palang mag-isa. Okay, next. Kaya dito, now this attribute was in Him. Yung lahat ng mga katangiang ito ay nasa Kanya, so that made it display something to worship Him. So sabi niya, nilabas niya ito para saan? Para siya ay sambahin. Diba? The first thing He made was angelic beings. Ang una niyang nilikha, siyempre yung mga angels. Diba? And they worship Him. So alam natin na mga anghel, hindi sila anak ng Diyos. Diba? Sila ay, sabi ng Hebrew, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos. Diba? Tagapaglingkod sila. Kaya nga ang mga anghel, kapag yan ay nagkasala, wala nang kapatawaran. Kasi hindi sila sons and daughters of God. Yan ang pagkakaiba natin sa anghel. Bagamat unang nilikha ng Diyos ang angel, pero kapag ang angel nagkasala, wala nang kapatawaran. Wala silang tinatawag na redeemable. Alam niyo ba yung redeemable? Natutubos. Sino lang ang natutubos? Ang sons and daughters of God. Diba? Ngayon, sabi niya, they called, and they worship Him, para sampahin siya. They called not Paul. Hindi sila pwedeng mahulog. Then He put man in the flesh. He filled by free moral agency, given the right to choose right and wrong. Okay, dito yan. Tingnan niyo mabuti. Binanggit dito ni Father James kanina. Sabi niya, ang anak niya, nung nasa kanyang kaisipan, nilagay niya sa laman, pero alam natin, nung sila naging laman, katulad si Adan, naging laman sa Eva, wala pa silang kasalanan. Perfect yun eh. Pero, sabi niya ng Diyos, oras Adan, magkasala ka, ipuin mo yung punong kahoy ng pagkagalang mabuti masama, mamamatay ka. So, nangyari, kita nyo, si Eva, ang Diyos, hindi kumuha ng panibagong putik para gawin si Eva. Saan galing yung katawan ni Eva? Kay Adan. Kaya lahat ng katawan natin, saan galing? Sa isang lupa lang. Kaya dahil nadumihan yung lupang pinanggalingan natin, kaya lahat tayo nagkasala. Pero pagdating sa soul, sa kaluluwa, mayroong binhi. Diba? Yan yung tinatawag na buhay ng Diyos sa kaluluwa. Hindi yan, yung kaluluwa natin, hindi yan nagagaling sa ating mga magulang. Ang nagagaling na sa magulang natin, itong laman. Pero pagdating sa kaluluwa, galing yan sa Diyos. Sa Ezekiel, chapter 18, verse 4, di ba? Lahat ng kaluluwa akin. Lahat ng kaluluwa ng Ama nagkasala, papatayin ko, di ba? Sa Lake of Fire. Pero doon sa kaluluwa nagsisi, sabi niya, sila ay mabubuhay. Pero sabi niya, nilagay niya ang kanyang mga anak, ba? Katulad ni Adan, nilagay nila sila sa pre-moral agency. Ano sa Tagalog ang pre-moral agency? May kalayaan. Sino dito mga magulang na naglagay ng walang pre-moral agency sa kanilang mga anak? Huwag niyo sabihin, yung ginagawa niyo, hindi gaya ng Diyos. Kasi kung wala kang pre-moral agency, o anak, pagising mo sa umaga, maghugas ka ng plato, magpakulo ka ng tubig, magluto ka ng pagkain. Pagkatapos mo magluto ng pagkain, maglaba ka. Walang niya pre-moral agency. Patas yan. Kumbaga, pagdating mo sa ibabaw ng lupa, yung lahat ng gagawin mo, nakaprogram na. Pero, bilang anak ng Diyos, bilang isang anak, hindi ka naglagay ng anak. Ito gagawin mo sa pagising mo, ha? Ito, ganito lahat. Hanggang tanghali, hanggang gabi, bago matulog. Diba? Balis ka muna. Pagligpit ka lang. Tingin nyo, may pre-moral agency ba? Kaya ang magulang, di ba tayo, sa ating mga anak, hindi tayo naglalagay ng, ba't meron tayong pre-moral agency? Kasi alam mo kung bakit? Kasi anak mo sila eh. Kahit magkamali sila, sabi ni Banabanam dito, he filled by pre-moral agency, given the right, choose right of, nilagay niya yung kalayaan, pumili ng tama, mali. Pero ang Diyos, kung pipiliin mo yung tama, smooth. Pag pinili mo yung mali, diba? Pero hindi ibig sabihin, pinili mo yung mali, hindi ka na anak. Sino dito nagkasala ang anak niya, hindi na anak? Huwag niyo sabihin, kamali lang anak niyo, hindi niyo na anak. Nawawala ba yung pagiging anak? Hindi po nawawala yan.
Diba? Kasi bakit? Bilang ikaw magulang, meron kang tawag dito, meron kang tiwala sa anak mo. Kung gumawa man siya ng tama, okay. Kung gumawa man siya ng mali, hindi ibig sabihin, hindi mo na siya anak. Tama? Kasi anak ko siya eh. Kung ang Diyos nga nagbigay ng pre-moral agency, bakit tayo pa kaya? Kasi kung hindi ka naglagay ng pre-moral agency, di dapat, di lahat ng galaw nila, ng program. Ganun ba ginawa ng Diyos sa atin? O hindi. Pero sabi niya, but God in the beginning, it was the most glorious time when our glorious, precious God came down in the Garden of Eden in the cool and would talk Adam and Eve, they would fellowship. Ngayon, sinabi ng Diyos sa kanila, Adan, di ba, nag-ipag-fellowship ang Diyos sa pagdating ng hapon. Yung panahon ni Adan, yung perfect pa yung condition, ang panahon na yun, siguro parang February yung panahon yun. Alam niyo yung panahon ng February? Hindi siya malamig, hindi siya mainit. Yun yung panahon dati. Yung panahon dati, wala pa po 4 season. Mayroong tag-araw, may tag-hangin, winter, di ba? May storm, mayroong, wala pa yun dati. Yung dati, isa lang ang panahon. Di ba? Ngayon, bumababa daw ang Diyos ng paghapon na. At ang ginagawa niya, nangipag-fellowship sa kanyang mga anak. Ba, nagkakwentuhan. Maraming nire-reveal ang Diyos sa kanila kay Ebat Adan sa kanyang mga salita. Akala niyo walang nire-reveal ang Diyos kay Ebat Adan? Maraming nire-reveal. Pero sabi niya doon, Adan, sa lahat ng punong kahoy, makakakain kayo ni Eva. Ano yan? Pre-moral agency. Sabi niya, diba, binigay niya yung oras na ipuin niyo yung punong pagkakilala. Sabihin, o binigay sa kanya yung right and wrong. Pero hindi ibig sabihin nawala yung pagiging anak ni Adan. Nung pinili ni Adan yung wrong, hindi ba siya anak ng Diyos? Anak pa rin siya ng Diyos. Pero kahit sa pagpili niya ng kamalian, mayroong consequence. Kaya lang nangyari, pero kinuha pa rin siya ng Diyos. Diba? Nagkatay nga ang Diyos ng tupa, yung balat ng tupa, ibinis niya doon sa mag-asawa kasi katibayan, nung pinatawad sila ng Diyos. Pero pinalayas sila ng Diyos sa kanilang Eden kasi yun ang bunga ng kanila. Pero nawala pa yung pagiging anak nila, nawala lang yung posisyon. Diba? Pero hindi ibig sabihin, nawawala ang pagiging anak. Ngayon naging, sabi mo, bukas, ang Diyos ba, kapag ligtas ka ngayon, bukas hindi ka ligtas? Hindi binabawi ng Diyos, ang Diyos hindi bawi. Hindi yan bumabawi. Pag ligtas ka ngayon, sabihin mo, nagkamali ako ngayon, hindi na ako ligtas. Alam na ng Diyos yan. Nakita na ng Diyos yan before the foundation of the world. Kaya nga, bago pa man nangyari yan, meron ang inihanda ng Diyos. Kaya meron message si Madaba ng God provided way. Diba? Ngayon, so yun lang, dapat bawat individual sa atin, makita lang natin sarili natin. Huwag mo tingnan yung salita ng Diyos, para tingnan mo yung ibang tao, tingnan mo yung kapatid mo, tingnan mo yung sarili mo. Ang pinag-uusapan natin dito, kanya-kanya tayo ng tingin dito. Huwag mo tingnan yung kapatid mo mensahe para sa kapatid mo, kasi maraming ngayon natuto dito. Binasa yung mensahe, gagamitin sa ibang kapatid. Tingnan mo yung mensahe para sa sarili mo. Huwag mo titingnan yung mensahe para tingnan mo yung ibang tao, di ba? Kanya-kanya tayo ng tingin dito. Di ba? Kanya-kanya tayo dito kasi kanya-kanya kaligtasan to di ba? Okay. Kaya, sabihin, binigay ng Diyos ang pre-moral agency sa kanyang mga anak. Kasi, di ba? Pero bago pa man, alam ng Diyos na maaaring piliin. Hindi ba alam ng Diyos kung pipili sila ng tama, pipiliin niya yung mali? Alam ng Diyos. Pero pag pinili niya ang tama, wala bang daan ang Diyos para ang kanyang pagpili ng kanyang anak ng mali ay muli nga itong may tama? Inanda na ng Diyos yan. Pero sinasabi ko lang sa inyo, ang pwede lang ibalik ng Diyos sa pagkakawala ay ang anak lang. Kasi sabi ng Revelation chapter 10 verse 8, ang lahat ng sumasamba doon sa hayop ay hindi nakasulat ang pangalan nila sa Lamb's Book of Life. Yung mga nakasulat sa Lamb's Book of Life, hindi nila pwedeng gawin yun. Pero kahit nagkakamali sila, pumili sila ng mali, hindi ibig sabihin hindi na sila anak. Pwede silang i-redeem ng Diyos ulit. Yun yung mystery of salvation. Diba? Hiwaga ng kaligtasan ay binigay ng Diyos. Sa kanya, basta tandaan mo lang, lagi mo lang tatandaan kung anak ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka na anak ng Diyos, malabo talagang i-redeem ka, malabo talagang ibalik ka. Pero pag anak ka ng Diyos, sasabihin ko sa'yo,
Kahit pinili mo tama, pinili mo mali. Pero ang Diyos hindi papayag na hindi kanya may balik sa tama. Okay, next slide. So sabi niya dito, oh, I can see, just see Adam and Eve going down. Kung sinasabi, kinukwento ni Mother Branham, nakita niya daw si Eva at si Adan na bumababa through the garden and the winds blowing na sa halamanan ng Eden, at tapos yung hangin daw ay umipihip, if a little bright, no? Saying, oh Adam, the wind is so strong. Sabi niya, oh Adam, sabi niya, yung hangin parang lumalakas. Wala sabi niya, let's say, peace. See, man was actually made to be God. Do you know that? The Bible said. Kasi pag sinabi mo kasing anak ka ng Diyos, tandaan niyo mga kapatid ha, pag sinabi you are part of God, you are the mind of God, kasi ang creator naman, lahat ng puno, galing sa isipan ng Diyos eh. Pero hindi yan attribute ng Diyos. Ang sons and daughters of God, attribute of God. Tapos sinabi katangian, kung anong ugali ng tatay mo, ugali mo rin. Yan ang pagkakaiba ng attribute. Kapag sinabing attribute, you are the attribute of God. Diba? Kaya nga, sabihin, nung salita si Adam, peace. Kaya ang Diyos ang gumawa eh. Tatay mo yung gumawa. Wala ka bang kapangyarihan para gawin ninyo? Kasi attribute ka. Kung sinabing attribute, anak ka ng tatay mo. Diyos ka din na maliit. Diba? Ibinigay sa iyo yun. Eh sabi nga, man actually made to be God. Do you know that? Sabi niya, the Bible said, Jesus said, if they called them to who the Word of God came to. Sabi niya, no? If they were gods, then how can you condemn me when I'm saying to the Son of God? Sabi niya, pwede niyo ba sabihin, i-condemn niyo ba ako dahil sinabi ko sa inyo, anak ako ng Diyos? At kung ano yung sinasabi ko ay sumusunod dahil ako anak ng Diyos kasi we are attribute of God. Sabi, kasalanan ba yun? Sabi ng Panginoon sa Kristo, di ba? Okay. Next, sabi niya dito, the prophets were considered gods. Kahit ang propeta, sasabihin mo Diyos yan, pero hindi capital G, maliit. Kasi di ba, ang propeta, di ba, ay nakakita ng mga bagay na mangyayari, tapos yung sa hiling na prayer nila, di ba, gumagaling may sakit, napapagkakamalan mo talagang sabihin mo Diyos talaga, pero hindi siya Diyos, kundi maliit na Diyos, di ba? Kasi attribute na ng Diyos yun eh. O sinabing attribute, katangian siya ng Diyos. Di ba, yung anak natin, katangian natin yan eh. Kaya minsan, may mga ugali yung kilos yung mga anak mo, nasabihin mo parang namahanan niya sa akin yun. Di ba? Kapag yung anak mo, kaliwete kang kumain, nakita mo kaliwete ka, mahanan sa akin yung anak ko kaliwete. Sabihin mo, pag kumakain ka ng, di ba, papaya, ayaw mo yung sinasagad yung laman, di ba? Meron kasi kumakain, sagad-sagad talaga yung balat eh. Meron talaga pag kumain, talagang konti, makakapal ba yun? Ay, saan po anak ko Ano yun? Katangian mo yun eh. Di ba? Siya, ikaw, isa. Oh. So, ganun yung tingin ng Diyos sa atin. Di ba? Ganun tayo mga kapatid. Sabihin, nakakatangian tayo ng ating Panginoon na tayo ay maliliit na makatangian ng Diyos. Diba? And giving a domain on the earth, binigyan tayo ng kapangyarihan, pamamahala sa ibabaw ng lupa. That's the reason. Pero nawala yun kasi ang tao ay nahulog sa kasalanan. Diba? Ngayon, that's the reason that the world today is groaning. Kaya ngayong mundo daw ngayon ay nag-groaning. Ano yan? Umihibik. Waiting for the fullness manifestation of the sons of God. Oh, kasi nga, yung mga anak ng Diyos, wala pa sila sa posisyon. Kasi pag nasa posisyon ng anak ng Diyos, susunod na kalikasan. Diba? Kaya umihibig sila, yung mga dahon, nagugulok, yung mga hayop, kinakain yung kapwa hayop, nawawala sa kondisyon, diba? Alam nila may nawala eh. Pero ang susi lang para may balik ang nature, ang posisyon lang ng sons and daughters of God. Hindi mo pwede sabihin, Pastor, sa millennium pa yan. No, sir. Hindi yung pwede mangyari sa millennium, kahit ngayon yan, pwede mangyari yan. Diba? Eh, basta kung makita lang natin na makatayo lang tayo sa mensahe. Bagamat hindi tayo sabay-sabay, maaaring may mga paisa-isa na mauuna na tayo sa fullness, diba? Na manifestation. Na minsan, yung sakit, pag pinalang mo na pinipray mo, gagaling. Sasaway ng dito, sasaway mo yung karamdaman, gagaling kasi natakot sa yung demonyo. Maaaring yung may mga, diba, may mga sakuna, sinaway mo, sumunod yung nature. May mga ganun nangyayari pa ilan-ilan. Pero hindi pa sa fullness talaga, buong bride of Christ eh. Andun na sa fullness. Kasi pa isa-isa nangyayari yan. Depende yan sa
pagkain mo, sa pagbabasa mo ng mensahe, di ba? Pagkakaunawa mo sa salita ng Diyos, sa pagposisyon mo sa sarili mo, di ba? Doon yun nangyayari. Okay, sabi niya, their great, deep, and blessed teaching in that the someday man will still come back into his right place and his domain will be the earth. Sabi niya, natin na ang panahon, ang mga tao ay babalik sa dati lang posisyon. Sabi niya, will be the earth and he will speak to the tree or to the mountain or anything. Kaya kami sabi sa Panginoon, kung meron lang ang sinlaki ng buro ng mustasa, sabihin sa bundok ito, lumipat, susunod yun eh. Oh, pero kung sasabihin, ay testingin ko nga kung susunod. Pero pag gano'n, huwag mo yung ng Diyos. Blasphemy yun. Eh kung pinutusan ka ng Panginoon, ilipat mo yung Mount Apo doon sa isang lugar, eh ililipat mo sa kapatagan, maraming mga matay doon. Hindi na makalooban ng Diyos yun. Di ba? Oh, pero pag niloob ng Panginoon, ipalipat sa iyo, bakit hindi mangyayari? Kasi nga, ang tanong doon, kung anak ka ng Panginoon, susunod yun. Okay. It's just to go in place. Sabi niya, just like it was ended to be, we are fallen creatures. So, nahulog kasi tayo mga kapatid, di ba? Nawala tayo sa pagiging anak dahil doon sa fallen state natin, doon sa namanan natin sa una nating mga magulang. Kaya lahat tayo nagkasala eh. Kaya nangyari sa atin, napili natin yung wrong, di ba? Pero hindi sabihin gumagawa tayo ng mali, hindi na tayo ng Diyos. Di ba? Yun ang ano doon. Kasi, okay, next slide. Sabi dito, mga kapatid, and then as soon as this great fellowship that God had with His children in the Garden of Eden, when an angel or someone must have brought the message and said, your children had fallen and they sinned. Okay, sabi niya, then I can see God come to the garden himself. Did you notice? He never sent an angel. He never sent some servant. Sabi niya, nung mahulog daw ang tao sa kasalanan, si Adan, nung pinitas niya yung punong kahoy, so alam natin yun, mga kapatid, hindi yung literal na puno. Sabi niya, hindi niya sinugo ang sinumang anghel o sinumang mensahero. Sabi niya, he came himself. Siya ay dumating sa kanyang sarili. Diba? And up and down in the garden he went, screaming, Adam, Adam, where thou art? Sabi niya, Adam, nasaan ka? At sabi niya, Adam, natago ko sa halamanan ng igos eh. Diba? Bakit sabihin, hindi ba alam ng Diyos kung bakit nandun si Adam sa likod ng dahon ng mga puno ng mga igos? Alam ng Diyos, pero ang hinahanap ng Panginoon, yung posisyon. Sabihin, nawala na siya doon sa pagiging anak niya. Diba? Ngayon, nung nawala na siya, hinanap siya na Diyos sa posisyon, nasaan ka? Kaya hinanap niya. Ngayon, nung natago siya, diba, kumatay ang Diyos ng isang tupa, binigay niya yung damit, pinatuloy yung dugo, ibig sabihin, pinatawad niya yung kanyang anak ng kasala. O, ibig sabihin, nawala ba pagiging anak ni Adam? Hindi po nawawala. Pero bago pa manapol si Adam, ang Diyos before the foundation, meron na siyang inanda. Kaya sabi niya, ang lamb ay pinatay na before the foundation of the world. Kasi alam na, ginawa ng Diyos lahat yun para sa kanyang anak. Gagawin, di ba? Mayroon, may isang kwento na dito, na yung isang magama, sa short story, di ba? Yung anak, parang napalayo sa sama niya, napunta sa Maynila, nagpariwara, hanggang sa nagkasakit yung anak. Parang nangangailangan siya ng dugo. Pag hindi siya nasalina ng dugo, mamamatay siya. So, halimbawa, yung type na hinahanap niya, type A. Tatay niya, type A. Diba? Parang sa mixing salita, hindi alam ng anak niya na meron nag-donate ng dugo sa ospital, yung tatay niya. Tapos, sabi doon, sa kwento ay namatay yung tatay dahil sa pagsali ng dugo, maraming dugo nilipas sa kanya, pero ginawa niya kahit mamatay siya para lang mabuhay yung kanyang anak. Nung magising yung anak, natauhan, sabi niya, nalaman niya yung tatay niya palang gumawa nun, na nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. So, yung sinasabi ko mga kapatid, yung sinasabi natin dito sa mensahe, na kahit nagkamali na yung anak mo, nagkasala yung anak mo, hindi mo pa rin mawawala na anak mo pa rin sila. Hindi mo pa rin susumpain na anak mo sila. Kasi bakit? Kasi bilang tatay ka, bilang magulang ka, siyempre, kaya nga si Hope, di ba? Si Hope, di ba? Alam niya yung mga anak niya, sabi niya, kakatay ako ng hayop, baka yung aking mga anak ay gumagawa ng hindi mabuti. Pero si Hope, bilang tatay niya, di ba? Bilang tatay siya ng kanyang mga anak, ginampanan niya yung, alam niya, hindi talaga sasamba yung mga anak niya. Hindi sila hinataw. Pero yung tatay na lang siya na lang gumagawa ng bagay na yun, ng redemption, para sa kanyang mga anak. Kasi yun yung part ng isang magulang. Kasi kahit nagkakamali sila, anak ko pa rin yun eh.
Diba? Kasi part mo yun. Diba? Yun ang isang bagay ng mga ganun din sa Panginoong Diyos. Diba? Hindi siya papayag na anak ka niya, pabayaan ka na lang niya, natuluyan ka na mahulog. Kumbaga, ang Diyos ay gagawa naman. Ay sabi niya, at nagkatawa-tawa ang Diyos, sabi niya, binigay niya kanyang sariling buhay hanggang kamatayan. Kasi bakit? Kasi yun ang isang pagmamahal ng isang ama. Na kasi ang gusto ng ama, may restore tayo sa dating nating kalagayan. Diba? Okay, hinahanap ng Diyos si Adam. Adam, nasaan ka? Ngayon, bago ng Diyos pinalaya si Adam doon sa Garden of Eden, binigyan muna siya ng dugo, pinatawad siya, di ba? Kaya nga si Adam, pag ininom mo yung message si Badabanam, wala si Adam doon sa soul in prison eh. Kahit si Enoch, wala din yan eh. Saan nagsimula yung soul in prison? Kay Noah. Di ba? Ibig sabihin, yung mga original na blood ni Adam hanggang kay ano ba yun? Yung minagaw, kay Enoch. Wala yung sa soul in prison. Nagsimula lang yung mga kaluluwang sa soul in prison nung si Noah na. Kasi si Noah nagkasala yan eh. Saan? Eh, kumuha si Noah ng asawa sa sanlibutan eh. Kaya naging anak niya si Ham. Kaya si Ham naman, kumuha din ng asawa sa sanlibutan. Diba sabi, at nakita ng mga anak ng Diyos ang magagandang tao. Si Noah, isa si Noah sa pumili na yun eh. Kaya si Noah, nung magkasala siya, at may mensahe siya, pero napunta sa soul in prison. Kasi nga, hindi siya naging genuine blood ng Diyos. Kasi ang huling genuine blood kay Adam, si Enoch. Eh sabi niya si Enoch ay nabuhay ng 500 years at siya'y nabuhay at hindi na siya nasampukan. Kasi inagaw ng Diyos. Oh, kung inagaw siya ng Diyos, nadalhin ba sa social prison? No, sir. So, sinala. Ay, ang sikreto niyan. Diba? Sa paradise. Diba? Doon sa presensya ng Panginoon. Oh, ngayon, yun ang isang bagay doon mga kapatid na ngayon, kasi si Adam, anak siya, pero nahulog, nagkasala. Diba? Nagkamali. Kaya kailangan, kahit anak mo yan, kailangan mo redeem. O katulad sa isang binatang, sa isang mayaman, na may anak na dalawa, isa, nagpakalayo-layo, kinuha yung kanyang ariya. Pero may isang anak na hindi umalis. O diba? Nagselos pa nga yun eh. Sabi niya, buti pa, sabi niya, nung ako, hindi mo ko kinatayan, ng birthday ko, hindi mo ko nagkatay ng baka. Pero itong kapatid ko, nawala, patay na, matagal lang patay. Pero sabi ng tatay niya, hindi, anak. Hindi na, kahit nawala siya, pero anak ko pa rin yan. So sabi niya, tapo pa nga yung isa eh. Di ba? Sabi niya, buti pa siya. So sabi niya, anak, lahat naman magagawa mo eh. Kahit hindi mo na sabihin magkatay ka, lahat ng ito, iyo. Di ba? Lahat pwede mong gawin. Hindi kita pagbabawalan. Iyan, lahat na pag-aaral ko sa'yo. Pero itong kapatid mo na nahulog sa kakasala at bumalik, sabi niya, kailangan natin ipagdiwang. Kailangan mo kumatay ng hayop. Ano yun? Before the foundation of the world, ang Diyos ay pinatay. O kasi ang Diyos, meron na siyang hinanda. O, di ba? Para saan? Ibalik kasi may mga taong nahulog. Pero may mga taong hindi nahulog, katulad na Enoch. Nahulog ba sa Enoch? Hindi siya nahulog, no sir. Lumakad siya ng sakdal. Sabi ng Bible, ba si Enoch ay lumakad ng sakdal. Sabi niya, at hindi na nasumpungan at biglang dahil sa kasumpungan, dahil lumakad siya sa Diyos, sabi niya, at kinuha na lang siya ng Diyos. Di ba? O, yan isang bagay. O sabihin natin si Enoch ay katulad ng isang anak ng mayaman na hindi nagkasala, na hindi lumis sa kanyang magulang. Di ba? Lumakad lang siya sa buong buhay niya. Pero may mga taong anak sila pero lumalayo sa piling ng magulang. Pero ang Diyos gumagawa ng uwian para may restore yung kanyang anak, papatawad. Di ba? Yun ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Okay, next slide. Okay, sabi dito, and I think that the first conference that I can think of new, now, scripturally speaking, I'm going to call it God's Eden Conference. God made man His own image. Ngayon, kita nyo? Doon pa lang sa pagkakaligaya niya, pagdating sa tao, ang anghel, hindi image ng Diyos yan eh. Pero, nung nilikha ng Diyos ang tao, God made man in His own image. Sarili niyang larawan. Ibig sabihin, ano yan? Attribute. Diba? Kaya nga, sabi niya, in the image of God, created He him, male and female, created He them. They were His beloved children, mga anak sila ng Diyos, and they were put on the basis on the pre-moral agency.
Ngayon, nilikha niya itong mga taong ito, si Eva at si Adan, yung mga tao, sabi niya, ayon sa kanyang wangis. Kapag sinabing wangis, yan ay attribute of God. Sila ay mga anak ng Diyos, minamahal na anak ng Diyos. Sabi niya, at nung nilagay sila ng Diyos sa Garden of Eden, nilagay sila sa free moral agency. Sabihin, malaya silang gawin ang anumang mga bagay. Kasi anak ka ng Diyos eh. Lahat. Diba? Nilagay ka ng Diyos. Nilikhaan niya yung unang araw, pangalawang araw, hanggang panglima, mga hayop. Diba? Tapos sasabihin ng Diyos, anak, huwag kang lalampas doon sa mga ano ha. Dito ka lang. Huwag ka, ito, gawin mo to. Ito. Hindi yung very moral agency. Walang kalayaan yung anak mo. Diba? Kaya minsan papaalam sila, may pupuntahan kami sa ganitong lugar. O sige, sino kasama mo? Inaalam mo lang. Hindi pwede sabihin, hindi ko sila papayagan. Kasi bilang magulang, siyempre, karapatan mo na yung kaligtasan nila, di ba? Pero pa nagpaalam, o sige, ito. O sige. Ano yan? Binibigyan mo sila ng laya. Pero pag hindi mo sila binibigyan ng laya, hindi pwede. Agad nasa poder kita. Hindi ka nag-aasawa. Yan ang hindi parliamentary moral agency. Pero pagka pinapayagan mo, anak, kaya kayong mga anak, nagpapaalam kayo, pag tinatanong kayo, gusto na ng magulang, matiyak, ligtas kayo. Diba? Pag sinabi, pupunta kayo sa ganon, doon kayo pupunta. Sinabi niyo, pupunta ako sa kaibigan ko, hindi pala pupunta sa punta, doon pala kayo sa sine. Sino kasama mo doon? Yung BF mo, GF mo. Ngayon, lumindol. Hindi, bumaksak yung kisame, nadagalan ka. Pero kung nasa nagpaalam ka, papunta kami sine, alam mo tatay mo sa sine ka, at madagdagan ka ng bubong. Hindi siya masyadong masasaktan. Kasi bakit? Alam niya, anak ko, dadagan nito sa loob ng sine. Alam mo sa loob ng sine. Diba? Kasi nga, yun isang bagay doon na kapag binigay ng Diyos sa iyo, pre-moral agency, may kalayaan tayo gawin ng lahat. Di ba yung mga anak natin pag nasa loob ng bahay, di ba? Ano bang oras ang gawin nila matulog sa bahay? Hindi mo sila pagbabawalan eh. Anytime na magluto sila, magutom sila, pwede mo masabihin, anak, lagi ka na nagugutom. Huwag ka magluto. Diba? Meron ba magulang sabi ng gano'n? Diba? Pag nagbukas sila ng kalan, magluluto ng itlog, magluto ng kalan, diba? Inayaan mo lang sila. Kasi may kalayaan sila eh. Kasi bakit? Anak mo sila. Yung pag-aari mo, pag-aari nila. Kasi pag pinigilan mo sila, hindi ka naglagay ng pre-moral agency, para sinabi mo, anak mo sila, pero meron lang silang hangganan. Pero ang Diyos, hindi tayo binigyan ng hangganan. Kahit nagkamali tayo, pero ang Diyos, may way pa rin para tayo i-restore. Diba? Kaya kayo sinasabi natin, amazing grace, how sweet the sound. Diba? Na nagkamali tayo, dati hindi natin nakikita ito, pero ngayon nakikita na natin. Yung pag-ibig ng Diyos, diba? Kasi yun isang bagay doon mga kapatid, kapag anak ka ng Diyos, bibigyan ka niya pre-moral agency. Diba? Pero dapat ang anak ng Diyos, ang gagawin niya ay ang kalooban ng Diyos. Diba? Pero dahil nga nagkasala tayo, minsan tumaliwas tayo sa kalooban ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na ang Diyos ay hindi ka na anak. O sige, meron ba ditong anak na magulang na masuwain yung anak ko na yan? Hayaan mo na yan. Hindi ko na siya tinutuloy na anak. Hindi pwedeng gano'n. Kahit matigas yung ulo ng anak mo, kahit matigas pa yung sapato, anak mo pa rin yan. Diba? Karapatan mo pa rin patawarin yan. Diba? Kasi bakit? Kasi yun yung isang bagay. Para makita mo kung anong hiwaga ng pagiging isang Diyos, ng isang Ama, makikita mo sa laman. Diba? Kung paano kumilos ang Diyos bilang isang Ama natin, maunawaan mo, at doon mo makikita paano maging isang magulang ng sa laman. Na gaano kalawak yung pagpapatawad natin sa ating mga anak. Na kahit nagkakamali sila, lagi mo lang ipag-pray. Kaya si Job, gano'n na lang ipag-pray mo sa mga anak niya eh. Sabi niya, alam mo, Panginoon, yung aking mga anak, nagdidiwang ngayong pista. Birthday ng anak ko, alam ko, yung mga anak ko, pag-birthday nila, talagang yung mga tugtugan, yung talagang mga kasiyahan, talagang mga amusan limutan. Pero sabi niya, patawarin mo sila. Kaya sabi niya, Panginoon, kakatay ko ng hayop para sa kanila. Diba? Sabihin, bakit pinapakita ng Diyos ang kwento ni Job? Kasi sinasabi ng Diyos, parang sinasabi niya, kung ano yung nangyayari kay Job sa puso ni Job, na pinatawad niyo ang kanyang mga anak, ako ganun din.
Kaya ano sabi, meron nga sa Biblia, sabi niya na may dalawang taong makasalanan, maraming utang, yung isa ay yung lumalapit na, sabi dito, isang napakaraming utang, pinatawad ng Diyos, tapos merong nagkautang sa kanya, konti lang hindi pinatawad. Di ba sabi ng Diyos sa kanya, ikaw pinatawad kita eh. Sa lahat ng kasalanan mo. Pero yung taong nagkasala sa iyo, konti yung malimit na bagay, hindi mo naman napatawad. Kumainin niya na ng tao, kaya yung hindi ka magkikingking sa kalooban mo na hindi ka magpapatawad sa tao eh. Kung maunawaan mo lang, kung makikita mo lang paano ka pinatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan, sa iyong pagkakamali, makikita mo kahit galit ng kapwa mo, hindi ka magkikingking. Hindi ka magsasamantatan mo sa manalo. Kasi bakit? Kasi pag ginawa mo yun, mga kapatid, no? Sabihin, hindi ka pa pinatawad ng Panginoon. Pero pag nakita mo kung paano ka pinatawad ng Panginoon, hindi ka magkakaroon ng kahit katiting ng galit sa iyong kapwa. Kasi bakit? Kasi sasabihin mo na lang, ako ang pinatawad ako ng Diyos eh. Yes. Amen. Okay, next slide tayo. Sabi niya, the old infidel. Sabi niya, yung matanda daw, sa kasabihan ng matanda. Kung sinabing infidel, hindi ito mananampalataya. Has said many times, sabi niya, sinasabi niya na maraming panahon, why would a just God, sabi niya, bakit daw ang matuwid ng Diyos do a thing like that? Ang ginagawa daw ng Diyos sa ganyan, bakit daw nagbigay siya ng free moral agency? And had all the suffering that's gone to the age. Pero sabi may suffering. Diba? God didn't do that. Man did that. Hindi daw ang Diyos ang may gusto nun. Ang tao ang gumawa. Himself sa kanyang sarili. God wasn't willing for him to do that. Hindi gusto ng Diyos na mangyaring suffering. Okay? Well then, if God was omnipotent, why did He let it even happen? Why didn't He made man perfect? Okay. Next slide. Sabi dito, because in the beginning there was nothing but God. Sabi niya, and in God was attribute. His attribute to be Savior. We know it so. He is a Savior. And that was in Him. And there was nothing lost to be saved. Sabi niya, doon sa isipan, alam niya may mapapahamak, pero doon pala sa isipan niya, niligtas ka na niya. To be saved. In Him was attributes to be Father. Doon sa isipan niya, gusto niya na maging ama siya. Diba? And there was nothing He called Father. In Him was attribute to be healer. There was nothing lost. Nothing sick. Wala nagkakasakit. So that the only thing He could do was make man on the basis of free moral agency. Oh. Dahil nga tao, dahil anak niya yan, dito nyo, kung hindi niya nilagay yung free moral agency, walang sin. Diba? Pero dahil anak ka niya, ayaw din niya lagyan ka ng walang free moral agency. Nakukuha niyo po? Yes. O, sabihin natin, kung nilikha ka ng Diyos na parang ang robot, sunod-sunuran ka. Ay, nilikha kita, o anak kita. Lahat ng kalooban ko, sundin mo. Ayan, hindi po yan free moral agency. Kasi, nagkaroon ka ng anak, parang ganito. O, mag-aanak ka o magkaroon ako ng anak, pero gusto ko, susundin niya ako habang buhay. O, anong gusto ko, susundin ang anak ko. Pwede ba yun? O, hindi talaga mahuhulog yun. Pero kapag nilagay mo sa iyong anak, pag ako nagkaanak, hindi mo sasaklawan. Hindi ko sasaklawan kung ano ang kagustuhan niya. Nasa kanya kung anong gagawin niya. Kung gagawin niya yung tama, matutuwa ako. Pero kung gagawin niya yung mali, hindi ako matutuwa. Pero anak ko pa rin siya. No choice tayo, di ba? No choice tayo sa harapan ng Diyos. Pero sabi niya, nilagay ng Diyos sa kanya, sa tao, yung free moral agency. Gumawa ng may kalayaan. Knowing that He would do it, God didn't do it Himself. Man done Himself. Okay. Okay? Sabi niya dito, and you're the same way this morning, you can accept life or turn life down. But God made man thus, that He knowing He would do it, not willing that He should do it, but knowing He would do it, that it would display this attribute. So tayo kasi mga tangian ng Diyos. So there's nothing out of time. Everything is speaking just exactly according to God's great timepiece. See, and this only display His attributes to select His children who really
love Him and believe Him, and every man has an equal right. O yan, tinan nyo. Pinanggit yan yung word, sabi dito ni Brother Branham, may tamang panahon, may tamang oras ang Diyos. Sabi niya, di ba? Nakikita nyo na. Sabi niya, tayo daw ay mga katangian ng Diyos na dinisplay niya rito sa ibabaw ng lupa. Pero hindi lahat ng tao sa ibabaw ng lupa anak ng Diyos. Tandaan nyo yan. Meron lang ipinanganak by sexual desire. Meron naman talagang tao na naging tao dito, talagang anak ng Diyos, may mga buhay sa kanila, di ba? Ngayon, to select His children who really love Him. May mga tao talagang nagmamahal sa Kanya, di ba? Kaya nga kahit gano'n tayo kasama dati, pag narinig mo yung word of God, sabi niya, di ba, sabi ng Bible sa Roma, sabi niya, all things work together for good. Di ba? Na sa lahat ng mga anak ng Diyos ay nagkakalagib-lagib ang lahat ng bagay sa mga nagtunay nagmamahal sa Kanya. O, ibig sabihin, bakit sinasabing may pagmamahal tayo sa Diyos? Kasi hindi mo maiwasan talaga. Kasi may part ang Diyos sa iyo eh. Kasi ikaw ay katangian ng Panginoon, di ba? Ngayon, kahit meron kang pre-moral agency, na gawin mo mga bagay na ayon sa sarili mo, sabi niya, nung panahon daw na yon, ang lahat daw ng tao ay equal. Ngayon, wala tayo sa equal eh. Kaya, nung mahulog ang tao sa lalaki, di ba, sa Eva, nagkakasabi ng Diyos, mula ngayon, Adan. Dahil, Eva, sinuway mo ang iyong asawa, papakinuhin mo na sa Eva. Nawala yung pantay. Minsan, ang hirap unawain ito eh. Masabi nila, ayaw ko maniwala dyan sa doktrina ng pastor nyo, pantay na daw lalaki babae. Tumingin kasi sa siguro, habang nakikita niyo yung asawa niya, malago talaga yung pantay. Huwag po tignan yung ngayon. Tignan mo yung salita. Sabi nga ni Brother James pag hindi ka pinagtimpla na siguro ng masarap na kape, kaya sabi mo, hindi pa talaga equal. Ang sinasabi dito, walang pakialam dito kung di ba, kahit gumagawa sa ng mali, yung lalaki o babae, equal yan sa harapan ng Diyos. Tandaan nyo yan. Pero doon sa mag-asawa, hindi lang nakikita ang equal. Kasi siguro nakikita na yun, pangalihan ng asawa niya, hindi ko siya ganito. Pero sa sight of God, equal yan. Diba? Kaya lang, nung magkasala sa Eva, binaba ng Diyos si Eva. Kasi bakit? Nawala sila sa posisyon di ba? Nawala yung umaharang sa kanila. Yung ano ba yung umaharang sa kanila? Yung tinatawag na yung tinatawag sabi ni Brother Branham, yung holiness ng salita ng Panginoon. Nawala sila sa salita. Yung tumatakot sa kanila para hindi nila makita yung kahubaran, yung Word of God. Nung nawala sila sa Word of God, nabuksan yung kanilang mga mata. Ngayon, nung magkasala sa Eva, doon nilagay ng Diyos sa Eva sa tamang posisyon, bumaba ka ng konti kay Adan. Kaya ngayon, ang asawa, ulo ng babae, ulo ng kanyang asawa, di ba? Ngayon yan. Ngayon, nasa ilalim ng, ngayon? Punishment yan eh. Pag sinabing punishment, parusa ng Diyos yun dahil nagkasala. Di ba? Kung sinuway ni Eva, yung paghipo ng pulong kahoy, magkakaroon ba ng punishment? Wala. Pero kahit may punishment, anak pa rin sila ng Diyos. Pero dahil ang bunga ng kamalian, ng paggawa ng mali, consequence. Diba? Saan sa lulugar? Dati pantay sila ni Eva, ngayon hindi sila pantay. Yan. O yun ang consequence. Pero pag dumating na ang panahon, pero ngayon, tanongin ko sa inyo, ngayon ba, pantay ba sa Eva si Adan? Saan pa ng Diyos, pantay na sila ngayon? Doon na nga ang Diyos ngayon eh. Kasi pagdating naman doon, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa babae, Panginoon, sa lugar namin, mayroong isang babae na kapag-asawa siya ng 7 lalaki. Napangasawa niya yung una, namatay yung lalaki, napangasawa niya yung pangalawang kapatid. Namatay yung pangalawa, nasawa niya yung pangatlo. Namatay yung panganin, nasawa niya yung pang-7. Sabi niya, namatay pa rin. Sabi niya, sa pagkabuhay na magulit, sino sa kanila ang maging asawa niya? Sabi ng Panginoon, sa pagkabuhay na magulit, ang tao hindi na mag-aasawa. Sila yung magiging gaya ng mga anghel. O kaya pagka doon sa tutusin talaga sa kaharian ng Diyos, hindi naman tayo mag-asawa talaga eh. Ang tawag natin dito, wag kayo dapat dapat tawagan natin dito, kahit kasama mo, brothers and sister. Ngayon, pag brothers and sister, pantay ba hindi? Tumitingin kayo sa mag-asawa eh. Pag tumingin kayo sa mag-asawa, hindi talaga yung pantay. Sabihin mo, hindi pa talaga pantay. Pagka medyo nag-init lang ulo ng isa, hindi talaga pantay. Di ba?
Ganun talaga. Pero ang sinasabi ko dito, pinag-usapan natin, sons and daughters of God. Pantay yan. Hindi sa pinag-uusapan natin ng mga isa. Pag mag-asawa yan, tandaan nyo, dito lang sa ibabaw ng lupa yan. Pero pag pinag-usapan natin, we're talking about sons and daughters of God, heavenly realm yan. Pantay yan. Di ba? Ngayon, yun yung sinasabi natin, mga tayo daw yung mga katangian ng Diyos. Baga, mga anak na lalaki, na babae ng Diyos, para daw yung nature, yung katangian niya ay patuloy na may pakita doon sa ibabaw ng lupa. Yun yung ibig sabihin ng attribute. O, halimbawa, tapos na ako mag-aaral, pero nag-aaral pa ako sa pamamagitan ng dalawa kong anak. Kasi yung attribute ko, taglay nila. O, di ba? Minsan, may mga galaw sila parang characteristic ko rin. O, di ba? Sabihin, yung attribute ko, na ipapakita ito sa iba't ibang mga lugar. May ganun din ang ginagawa ng Diyos sa atin, dahil ay mga anak ng Diyos at lalaki babae ng Diyos, yung sabihin, yung katangian niya, halimbawa, dito sa Sunnybrook tayo, dito, yung katangian ng Diyos na ipapakita dito sa lugar ng Sunnybrook, kasi nandito tayo. Di ba? Yun yung manifestation. Sabi, iba yung attribute na binigay sa akin ng Diyos, iba yung bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong attribute. Halimbawa, yung isa, medyo hindi pa talaga, mabilis mag-init ang ulo. Pero may mga bagay naman na ipapakita niya yung attribute ng halimbawa, pagdating sa pagkakawang gawa. Magaling naman sa pagkawang gawa. Pero pagdating naman sa ang init ang ulo niya, may mga sukat tayo ng mga bagay na attribute ng Diyos, di ba? Meron sa akin. Pero lahat tayo mga anak ng Diyos. Hindi ibig sabihin na parang wala pa tayo sa tamang sukat, ay hindi pa tayo anak ng Diyos. So, dumating sa panahon na talagang ayusin ng Diyos lahat ng bagay na yan. Okay? Ayun, pinipili pala. Okay. Sabi nito sa Hebrews chapter 1 verse 7, sabi niya, and of the angels he said, say it, who maketh this angel spirit in his ministers a flame of fire? Sabi dito sa Hebrew na ginawa daw ng Diyos ang mga anghel na parang ningas ng apoy, di ba? Ang anghel sila. Ngayon, next verse. Okay, dito sa Jude 1:6, sabi niya, and the angel which keep not their first state. Yung mga anghel daw na hindi iningatan yung kanilang position, but left their own habitation, he had reserved in everlasting chains under the darkness, unto the judgment of the great day. Kita nyo, yung angels na likha ng Panginoon, mga espiritu sila, pero nung sila yung nagkasala, hindi na sila pinatawad ng Diyos. Pero bakit yung mga sons and daughters of God, nung magkasala tayo, pinatawad tayo ng Diyos? Kasi ang angel, hindi sila anak ng Diyos. Hindi sila redeemable. Ang redeemable, sabihin, ang natutubos lang ang sons and daughters of God. Kasi, nagbigay ang Diyos ng pre-moral agency, kahit nagkamali ka, di ba? Doon papasok yung redeemable. Doon papasok yung natutubos. Pero yung angel, nung magkasala sila, hindi sila natubos ng Diyos. Kasi bakit? Kasi hindi sila sons and daughters of God. Sila ay tagapaglingkod lamang sa Diyos. Di ba? Kaya yung magkasala sa Satanas, at saka yung 1/3 ng angel, hindi sila pinatawad ng Diyos sa Revelation Tinapos sila sa ibabaw ng lupa. O di ba? Pero bakit yung mga anak ng Diyos pinatawad? Kasi anak-anak ng Diyos Okay, next slide. Okay, sabi pa dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala, ang mga yaon, kundi sila ay ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman at diliman upang ilaan sa panghukom. Kita nyo, bakit pagdating sa anghel Nung magkasala sila tingin niyo yung naipaglaban doon kay Archangel doon sa tungkol sa bangkay ni Moses. Akala niyo ba, hindi pinatawad ng Diyos yun? Hindi pinatawad ng Diyos yun. Saan sa nilagay? Tinapos sila sa impyerno, kinulong. Pag ang anghel nagkasala, hindi na pinapatawad. Pero bakit tayo, pag tayo nagkasala, pinapatawad? Kasi tayo ay redeemable. Kasi tayo, ang redeemable lang ay ang sons and daughters of God. Kasi you are part of the attribute of God. Pag part ka ng katangian ng Diyos, natutubos ka. No? Kaya ka nang i-redeem. Okay? So, pag sinabing sinanla, meron pa dito ng sanla, hindi natubos. Ang sanla ko ng relo. Sanglaan nyo, kaya kasi ang sanglaan, pwede mong tubusin. Kaya may sanglaan, may tubos. Pag sinanla ko, hindi ko tinubos, hindi yung sanglaan.
Diba? Sabi, pag nasanla, pwede kong tubusin. Kung magkano yung pagkakatubos ko sa relo, dapat ganun din yung katumbas na parang tubusin ko. Diba? Pero yung angel, pag nasanla, hindi mo na yung matutubos. Diba? Kasi bakit? Anong kaibahan natin mga kapatid sa angel? Kasi ang angel, una yung nilikha ng Panginoon. Nakita ng anghel ang lahat ng ginawa ng Diyos. Pagmula ng nilikha niya ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, nakita na yan. Witness sila. Kaya sabi ng 2 James chapter 2:19, sabi niya, sumampalataya ako sa isang Diyos. Sabi niya si Satanas ay ang Diablo ay sumasampalataya din. At nanginginig pa. Pero hindi kaya ang problema kay Satanas sa Diablo, hindi niya kayang sundin ang kalooban ng Diyos. Diba? Nung nakita ni Satanas, yung lahat ng ginawa ng Diyos, diba sabi sa Kawikaan, sabi niya, ako'y uupo gaya ng Diyos. Ako, puro ako. Ilang ako yun? Diba? Kasi bakit? Nakita kasi ni Satanas yung lahat ng ginawa ng Diyos. Alam niyo ba ang hindi kaya gawin niya lang si Satanas? Lahat pantay na halos. Pero ang hindi lang kaya gawin ni Satanas, ang magano, lumikha. Yun na lang. Kaya nga, pag ito sa Genesis, doon niya ginawa yung kanyang plano na pwede, hindi siya makalika, pero pwede siyang lumikha sa paraan ng twist. Diba? Ano yun? Pumasok doon sa serpente, diba? Hinipo na Eva yung serpente, hindi nakabuo si Satanas ng isang nilalang, nag-create siya. Saan? Sa pamagitan ng serpente. Kaya doon nakamold si Satanas sa pag-create, pero twist lang yun. Pag sinabing twist, hindi yun original. Kasi kinuha niya yung isang bagay na nilikha ng Diyos, ginamit niya yung nilikha ng Diyos para baliktarin. Yun ang tawag doon, twist. Halimbawa, puti, ginawa niyang itim. Pero ang itim, saan galing yun? Sa puti. So, ibig sabihin, ano yung mali? Yung mali, galing yun sa tama. Minali niya yung tama. Ang tawag niyan, twist. Hindi siya pwede mag-create kasi ang Diyos ang creator. Ang ginagawa ng Satanas, tinitwist niya ang lahat ng bagay. Diba yung tama, gagawin mali. Ngayon, yun ang isang bagay niyan mga kapatid. Nakita ng Satanas lahat ng bagay na yun. Kaya sabi niya, yung mga anghel nakita, witness din sila. Kaya lahat ng ginawa ng Diyos, diba? Kapag nagkasala sila, hindi na sila pinapatawad ng Diyos kasi witness sila sa lahat ng bagay. Pero yung tao, nung nilikha ng Diyos, sabi niya, we are chosen before the foundation of the world. Before the foundation of the world, kailan ka naging tao? 1978. Pero kailan ako ginawang anak ng Diyos? Before the foundation of the world, nakita ko na ba yun? Hindi ko pa nakita yun. Nasaan ako? Nasa isipan ng Diyos. Kaya nung lumikha ako dito, nagkasala ako, pinatawad ako ng Diyos kasi nakita niya ako, naging anak ako ng Diyos before the foundation of the world. Pero hindi ko nakita yung dati. Paano ko na nakita yung ngayon, dati? By the message of God. Kaya kahit nagkakasala ako ngayon, pinapatawad ako ng Diyos. Kasi bakit? Kasi hindi ko nakita yung before. Kaya sabi ng Biblia, pagkapag mga bagay na hindi mo pa alam at wala kang alam, hindi yan kasalanan. Pero pag isang bagay na alam mo ng tama at ginawa mo pa rin, di ba? Yun yung mali, di ba? Kaya yung sinasabi ng Bible. Sabihin, hindi ko nakita yun eh. Kaya ang tao, hindi mabol. Pero yung angels, hindi siya nagiging mabol. Kasi nga, na-witness nila lahat ng ginawa. Kung tutangin ba, ang ginawa ng Diyos ang solar system, ang mundo, ang lahat ng paglikha niya, maganda sa mga tao, si Adam, nilikha niya sa libok ng lubog, tubig, sa libok ng lupa, at lalo naman, nakita ng anghel lahat yun. Nakita ng anghel lahat yun. O pero, ginamit ni Satanas, ang Diablo, yung serpente, para gumawa siya ng sarili niya mga tao sa pamagitan nino, ni Eva at Adan. Pero ginamit niya ang serpente. Ibig sabihin, wala sa original na pagkakalika. Anong ginamit ng Diablo? Ginamit mo yung ginika ng Diyos. Diba? Kaya nga doon sa pinakita ng Diyos sa kanya, wala na kang patawaran. Kasi bakit? Nakita mo na, ginika ko na yan, perfect na yan, tapos ginulo mo. Kaya wala na kang patawaran. Diba? Pero yung mga tao, kahit nagkakamali yan, nagkakasala sila, pinapatawa sila ng Diyos. Kasi bakit? Hindi nila alam yung dati. Diba? Excuse sa lahat ng mga bagay na yun. Kaya nga tayo hindi yung wall, diba mga kapatid? Okay. Kaya sabi pa dito ng message, sabi dito, now, sabi niya, now, we got 2 Peter chapter 2 verse 4. First alright, sabi niya, for if God spared not the angels not sin, sabi niya, paano daw hindi pinatawad ng Diyos ang lahat ng mga anghel na kasala, but cast them down to hell,
and delivered them into chains of darkness to be reserved unto the judgment. Iginulong sila doon hanggang sa panahon daw ng judgment. Now, let's find out in the 1 Peter chapter 3 verse 19. Listen at this. Here we are. Right here. Sabi niya, this just come in. The reason I didn't have them wrote out, which also went and preached to the spirit in prison. Ganun yung word na when, bumabasa dun sa impyerno at nangaral sa mga espiritong sa bilangguan. Impyerno. Pero sinabi ni Barnaba na pumunta sa social prison, una niya pinuntahan yung lost soul. Tapos pangalawa, yung mga espiritu. Diablo. Pangatlo, si Satanas. Pero ang una niya pinuntahan, yung lost spirit. Sabi niya, oh yes, here we are. Let's begin a little before that 18 verse. For Christ also was suffered for sins, that just for the unjust. Si Kristo daw ay naghirap para sa kasalanan, sa matuwid, para sa hindi matuwid. Ang matuwid para hindi matuwid. Si Kristo ay matuwid at tayo hindi matuwid. Diba? Kaya namatay siya para sa atin yan. Tandaan nyo lang mga kapatid yan. Namatay ang Panginoon para sa kanyang mga anak. Hindi yan namatay para sa hindi niya anak. Okay? Okay, sabi dito, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also He went and preached unto the Spirit in prison, which sometimes we were disobedient. Okay, next slide. Okay, sabi dito, my dear friend, if you just read the next verse and there it explain it, see, which were sometimes disobedient, which won the long suffering of God, waited in the days of Noah, while the ark being prepared, were few, thus is, each soul was saved by water. Now, if you'll notice in here, I think these preachers got another one on this. Something on the same line will be answered. Okay, answered a little later. Okay. 1 Peter chapter 2, verse 4, if you notice, for if God spare not the angels, hindi pinatawag mga anghel, how is that angels filled? Little a, sabi niya, see? O sinabing A, tao yun, di ba? Person. Now, over here, the spirit that were in prison that repented not in the long suffering of the days of Noah, same angel, it was man messenger, preacher. Ibig sabihin, buti tingnan mo yung quote ni Brother Branham. Nung nangaral si Noah ng 120 years, may lumitaw din ng mga mangangaral. Siguro, naniwala sa mensahe ni Noah at nag-preach din ng mensahe ni Noah about sa daon. Pero sabi niya, iniwan din nila katagalan si Noah. Iniwan din nila yung kanilang mensahe. Ano, ba? Ala natin, si Noah lang nag-preach noon. Marami din na-convert si Noah sa mensahe niya. Pero paglipas ng panahon, iniwan din nila yon si Noah. Iniwan din nila yung mensahe ni Noah. Diba? Ano nangyari? It was men daw yan. Messengers, preachers, spare not angel. Kaya nung sabi ng Bible, pinuntahan ni ng Panginoon sa Kristo, yung mga espiritu doon sa ilalim ng lupa, sa panahon daw ni Noah, mga taong, yung mga, sabi niya, yung mga angels, so sinabing angel, messenger, na iniwan nila yung kalagayan, iniwan niya si Noah. Hindi kayo nagpatuloy, isang pangangalan ng kasama ni Noah. Diba? Sabi niya, nawala kayo sa posisyon, iniwanan niyo yung mensahe, iniwanan niyo na nga si Noah, iniwanan niyo yung mensahe. Did you know that a word angel comes from the word messenger? How many knows that angel is messenger? Absolutely, angel is a messenger. And he spared not the angels. See? Okay, and over here in the Hebrew, you remember went through in a few weeks ago, the angels. Siyempre, una, di ba, pinuntahan niya yung mga souls, lost soul, siyempre, ando doon yung mga messenger. Pinuntahan niya yung sa panahon ni Noah, sinumpatan niya yung mga mensahero sa panahon ni Noah, naniwala sa panahon ni Noah, nangangaral din ng mensahe ni Noah, pinagalitan din ni Jesus Christ, sabi niya, kayo, nangangaral kayo sa panahon ni Noah, kunwari, tumanggap kayo, pero iniwanan niyo din si Noah, tapos iniwanan niyo yung mensahe, kaya ngayon, saan kayo napunta? Diba? Tapos iniwan niya sa susunod, doon naman sa mga espiritong anghel, mga demonyo. Sino yun? Kasi mga demons riyan, diba, mga espiritu, anghel yung dati na iniwan yung kalagayan nila sa langit. Hindi na sila pinatawad ng Panginoon. Diba? Kita nyo, tingnan nyo, pag tagdating sa anghel, pag anghel kasi, iba kasi yung term ng angel. Pag may anghel kasi, manggagawa ka na eh.
Diba? Kung yung magagawa nga sa langit, hindi pinatawad ng Diyos, dito rin sa ibabaw ng lupa, kapag iniwan ng isang manggagawa ang kanyang posisyon, hindi siya patatawarin ng Panginoon. Angel ang pinag-usapan natin. Diba? Sino ngayon ang gusto mag-angel? O diba? Mahirap maging angel. Kasi hindi mo pwedeng naghihirap ka lang sa buhay mo. Ay, ayoko na. Hindi ko na mag-ministry. Diba? Kung tinawag ka ng Panginoon, tapos iniwanan mo, nagot ka ron. Kaya, kung tinatanggal ka na ng Panginoon sa ministry, ayaw na ng Diyos ka, tapos na yung pagiging pastor mo, basta taslong tinapos ng Panginoon, tapos hanggang doon lang, wala kang pagsisisihan doon. Wala kang pagsisisihan. Pero kung hindi pa tapos ang Panginoon, iniwan mo na, ayun ang problema mo. Diba? Kaya nga, kahit mangunti yan, kahit nila niya, okay lang, basta nasa full of duty ka pa rin. Diba? Basta tumating ang Panginoon na hindi ka niya pagagalitan. Kasi nga, yun ang isang bagay. Pero sabi niya, isang magagang tapat sa akin pagbabalik. Diba? Sabi niya, ay ibibigay ko sa iyo mga gantimpala. So, yun yung isang bagay doon. Pero sa panahon ni Noah, sa panahon ni Noah, may mga mensahero din na nangangaral, na mensahe ni Noah. So, ganito rin sa mensahe natin panahon. Marami din nagpipraise, diba? Mga pastor, mga ministro, tumagang na mensahe. Pero marami din dito, pasamantala naging pastor. Iniwan din nila yung pagiging pastor. Sabi nila, ay, hindi pala ako tinawag ng Panginoon. O tapos, saan napunta yung mga kaluluwang hawak nila? Nangalat. Okay, bahala kayo, saan yung gusto pumunta? O. Kaya mahirap tumayo ng isang messenger, magiging messenger. Kahit sabihin mo, 10 kaluluwa lang nasa iyo, at least nandiyan ka, papatuloy ka, di ba? Kahit sabihin mo, 14 years na tayo, dito pa rin tayo karami, okay lang. Basta at least, ang mahalaga doon, nagpapatuloy ang gawain. O, di ba? Para yung mga kaluluwa na dito, hindi pa kalat-kalat. Meron silang home church na matatawag. At ang Diyos ay patuloy pa rin na nangungusap sa atin. Okay. Next slide, sabi dito. Malapit na tayo mga kapatid. Okay, basahin ko lang ito. Sabi niya, and over that in the revelation to the angel of the church of Sardis, binanggit na kasi yung angel, di ba? Anghel daw sa iglesia ng Sardis, write these things to the angel of the church of Ephesus, write these things to the angels of church. Remember that. And we run the angel word back and from the dictionary and find out that that means a messenger. It could be messenger on earth, a supernatural messenger, the word angel. So dalawa yung angel Yung heavenly angel, iniwan yung kalagayan nila, hindi sila pinatawad ng Panginoon. May mga angel din sa ibabaw ng lupa, na iniwan nila yung kanilang kalagayan, hindi rin sila pinatawad ng Panginoon. Kita nyo, pagdating sa angel, iba Diba sabi ko nga, pag the sons and daughters of God, redeemable. Pero pag ikaw ay tumayo kang isang mangangaral at nawala ka sa posisyon mo, hindi ka pala patatawanan ng Panginoon. Parang sasabihin ko, mas maganda pala akong ordinary member na lang pala ako. At least, redeemable. Maganda naman sa angel kung ikaw ay tatayo pa rin. Huwag mo lang iwanan yung paglilingkod. Kung bumaba ka sa pagiging angel, at least nasa church ka pa rin. Pero naman wala ka na sa ministry, wala ka para sa church. O, di ba? Alam naman natin, ang biyaya ay nasa church na. O, kasi yung rainbow, 7 church ages yan sasabihin mo, hindi namin kailangan ng church. O, nasa nga, ba't wala ka sa rainbow? Hindi mo ba alam ang biyaya ng Diyos, ang covenant ng Diyos ay nasa church? Tapos wala ka sa church? O, di ba? Ayan, napakahalaga ng church, mga kapatid Yun ang dapat makita natin. Okay, next slide. Kunti na lang to Sabi niya, now what did this? Putting on the old scripture with the experience that Jesus was giving to her, what did it do? It made the Messiah, indeed, notice quickly, her sins were forgiven because in the beginning she was redeemable. So pag sinabing she, church yan, was redeemable because she was in God's thinking in the beginning. Dahil nung pasimula, siya daw ay nasa kaisipan ng Diyos. Pag sinabing kaisipan ka ng Diyos, anak yan So, it redeemed her or brought her back when she seen the express scripture manifested of Jehovah, what He was, what He is. Okay, next slide. The mighty God angel before us. Sabi niya, Christ is the Word of God. In St. John, the first chapter said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. And the same was made flesh and dwelt among us. Christ was the living Word.
He always was the Word. He is still the Word. He always be the Word. He was only the manifestation of the attribute of God, for He was the sons of God. Tangian kasi ng Diyos eh. Okay. And any son is the attribute of his father. O kahit, sabi na, kapag daw tayo ay anak ng anak, tayo daw ay mga katangian ng ating Ama. And just as you were in the gene of your father, sabihin yung gene, yung binig, yung buhay mo, nanggaling doon sa Ama. In the body of your father, when he was a young boy, you were in him. Nung bata ko siya, sabi niya, nandun ka sa katawan niya. Diba? Nandun pa lang sa napupunan niya, anak ka na niya. Pero dumating yung panahon na ikaw ay lalabas niya, diba? O sabi niya, kahit sabihin mo, mabait siya, matigas ang ulo niya, wala ka magagawa, nakukuha niyan eh. Kasi attribute mo yan eh, di ba? Siya ay katangian mo. Sabi niya, you were in him, yet he could not have fellowship with you. O dati, hindi kanya maka-fellowship. Pero nung siya ay, nung makilala niya yung mama mo, di ba? Lumabas ka. At ngayon, dating nasa kaisipan ka lang niya, sa katawan niya, ngayon, kasama ka na niya, nakakabait ka niya, nakakausap ka niya, o kumakain. Dati kumakain siya, nag-iisa ka lang. Pero ngayon, nung lumabas ka, kausap ka na niya ng tatay mo. Kinakausap mo ngayon yung sarili mo sa kanya. O, di ba? Kaya kahit siya nagpunta, hindi ka nakakamba kasi bakit? Katangian ko nasa kanya. Alam ko paano ko nag-iingat, mag-iingat din siya. Kasi yung katangian ko, meron din sa kanya. Yun ang pre-moral agency. Pero kahit sabihin mo nagkamali siya, kahit sabihin ko, dapat perfect ka. Kahit alam ko, hindi siya lumakad ng tama. Pero kahit hindi siya lumakad ng tama, anak ko pa rin siya. O, diba? Yan ang mystery ng sons and daughters of God. Sabi niya, yet he could have not fellowship with you because he didn't you know. Hindi mo pa alam yun. Know you. But then, through the breeding grounds of the mother, punta ka doon sa nanay mo, you were brought forth into the earth and become in the image of your father. Then he could fellowship with you. And so, were you sons of God and daughters of God? Before there even was a moon, bago daw malagay pa ang buwan, bago lumika ang bituin, o bago mga molecules, you were sons and daughters of God. For you are only the physical manifestation of the attribute that was in God in the beginning. For there's only one form of eternal life, and that was you. Before, you don't know nothing about it, neither did you know when you was in your earthly father, but you are manifested too in His image. In the image of God you are made, and you were manifest for the glory and the fellowship. Nilikha daw ng Diyos bilang larawan at attribute para sa manifestation ng kanyang kalawalatian at magkaroon ng fellowship. Okay, next slide. Ganda lang pa. Sabi niya, and therefore, and as sure as your gene had to be in your father before your natural birth. Diba? Itong laman natin, gene to ng ating tatay. Diba? Kaya nga tayo, may pagka-similarity tayo sa mga tatay natin. Hindi ka man kamukha ng tatay mo, pero may ugali siya na mana mo. Namana ng nanay mo, namana mo sa kanya. Diba? Kasi magulang mo yun eh. Pero sabi niya, because you're an expression of the attribute of His thought. O tayo pa kayang anak ng Diyos. Sabi niya, bahagi tayo ng kaisipan ng Panginoon eh. Before the foundation of the world, right? No way around it, that's right. Okay, spiritual gene. Okay, nasa soul yan, di ba? Okay, next slide. The invisible union. Okay, sabi niya, nasa kanya si Moses, nasa kanya si Joshua. Sabi niya, at kung ikaw'y nasa kanya ka, bago pa ilatag ang pagkatawag sa sanlibutan. Ang sambayanan ng Diyos, nagtiis kang kasama niya, namatay kang kasama niya, nagtungo ka sa krus kasama niya, bumangon kang kasama niya, at ngayon kasama mo pa rin siya. At nakaupo sa mga makalangit na dako, ngayon pinapaninag ang mensahe ng kapanahunan sa sanlibutan, ang liwanag ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ano yung attribute? Ilaw. We are attribute of God. Wala ang Diyos dito ngayon, pero nandito ang Diyos dahil sa atin. Di ba? Ngayon sabi niya, subalit kapag ito ay nakatago sa baka denominasyong takalang basket, paano nila iyon nakikita? Pagkat sa inyong mga tradisyon, niwawalan ng kabuluhan ang liwanag
pagpupumilit, kayong mga makadenominasyon, sinisikap na ilayo ang liwanag sa inyong iglesia. Ayaw ninyong pumasok ni pahintulutan din naman sila. Amen. Okay? Ay, dito, tumigil lamang tayo. Sabi, nako, mayroon ako, napakarami pa rito. Tayo, maaari tayong magpapatuloy. Nako, 5 minuto pa ang mayroon tayo. Nakita nyo kung sino yung pintuan, saan nilagay ng Diyos ang kanyang pangalan kay Jesus. Paano ka ba makapapasok sa kanyang pangalan? Paano ka ba makapapasok doon sa pagiging nabautismuhan ba roon? Paano sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng Espiritu, sa isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo? Yan ang bautismo ng Banal na Espiritu. Inilagay ka lamang ng bautismo sa tubig sa pakikisama sa mga tao na pagkilala mong tinanggap mo si Kristo. Iyon ang katotohanan. Subalit iyon ay bautismo sa Espiritu. Maaari kong bigkasin ang pangalan ni Jesus sa inyo at bautismuhan ka, hindi nagpagpaging ganoon iyon. Okay. Diba dito, subalit kapag sa sandaling ang Espiritu Santong iyon ay talagang tunay na salita ay dumating sa inyo, kung gano'n, kapatid, ang minsay ay hindi na lihim sa iyo kung gano'n. Alam mo na ito, kapatid. Sabi niya, nasindihan na itong lubos sa harapan mo. Hallelujah, purihin sa Diyos. Sabi niya, I love you, I love Him. Because He first loved me, I purchased my sabi niya, may salvation, minahal ng Diyos, dalangin ko pong pa. Okay, next slide. Okay, sige ba? Ano muna? Kasi parang ano yan. Okay, sabi niya dito, ngayon, may isang daan. Isang dalisay na banal na daan, isang tanging dakong tagpuan ng kakatagpuin ka ng Diyos, hindi dahil sa sinabi mong Diyos, ngayon, mabuti po akong Methodist, mabuti akong Baptist, mabuti akong Pentecostal, hindi. Dahil sa ikaw ay nakay Jesus na salita, ang bahagi ng salita na inihayag sa araw na ito, ang mensahe para sa araw na ito, hindi kay Luther, hindi kay Wesley, Pentecostal, kundi sa iyong Jesus. Ang aninag na dumating dito, hindi ka maaaring bumalik diyan. Yan ay pagdagdag ng libaldura sa inyong banal na tinapay. Ang tao ay nabubuhay lamang sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos sa kapanahonan ito. Wala na pala, no? Okay. So, yun, mga kapatid, no? Nulit ko na binigyan tayo ng Diyos sa pre-moral agency. Hindi pwede sabihin, hindi alam ng Diyos kung magkakamali tayo. Alam ng Diyos po yun. Pero bilang anak, ay binigyan tayo ng kalayaan. Pero kung gumawa tayo ng mali, ang Diyos meron ng provided way para tayo may-restore. Tatandaan nyo, ang hindi lang ma-restore ay siyempre pag hindi ka anak. Natutubos, pero yung mga angel, kapag hindi sila anak ng Diyos, kaya hindi na sila pinatawad ng ating Panginoon. Pero tayo, pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon kasi tayo po kasi ay redeemable. Tandaan nyo, bilang tayo anak ng Diyos, kahit gaano tayo nagkakamali, pero pinapatawad pa rin tayo paulit-ulit ng Panginoon kasi atay natin siya. Diba? So, yung kagandahan kapag kaya tapos niya, who are you? You are sons and daughters of God.